Hello guys, ito na nga yung full drawing progress ng Kapinpin family. Pero bago po yun, reference making tayo. Nilinawan ko dito si Papa Pets at inad natin si Sky. Kaya samahan niyo ako at manood sa full time-lapse drawing ng Kapinpin family. Sir Gabin, Chief Allen, Cap Kelsey, Papa Pedi, Mama Beth, Kalok, kasama sina Ma'am Elma at Sky. Gabi-gabi nyo rin ba pinapanood at walang pinalalampas na araw ang mga vlog nila Sir Gabin na tila parang episode na siya sa isang pelikula na aabangan mo tuwing alas 6 ng hapon. Talagang mabilis nga sila mamahalin ng tao dahil kuhang-kuha nila ang mga kiliti ng Pinoy at bukod pa ron ay sobrang witty nilang gumawa ng content. Isipin mo, araw-araw nila tayong pinapasaya. Bonus na lang na sobrang humble pa nila. Inuna nga pala nating iguhit si Chief Allen at sa mga nagtatanong kung bakit wala si Angge, nagbase po ako sa reference ng graduation picture nila Sir Gabin at naisipan kong i-add si Sky dahil sila po ang main na lumalabas sa mga vlog ng Kapinpin Brothers. Hayaan niyo po at sa susunod ay idadagdag na natin siya. Sa totoo lang po, sobrang hirap mag-drawing ng maliliit na muka at kinumpara ko ito sa 100 piso. At mas malaki lamang sila ng kaunti kaysa kay former President Manuel A. Rojas. Imagine niyo na lang kung paanong tasa ng lapis ang ginagawa ko para makuha ang detalye ng mukha nila. Siguro ang mas makakaintindi sa akin na mahirap mag-drawing ng maliliit na mukha ay yung mga co-artists ko dahil talagang kailangan ng matinding atensyon sa detalye. Both ways, malaki at maliliit na drawing ay may pros and cons. Pero ang bottom line dito, habang binabasa ko ang mga comments, you cannot please everybody. And that's okay. As long as mas marami kang napapasayang tao, i-disregard mo lang yung mga negativity na makikita mo. Dahil siguradong mas maraming tao na makaka-appreciate ng ginagawa mo. At isinunod na nga natin si Ma'am Elma. Si Ma'am Elma na sobrang sipag. Isipin mo, teacher na, influencer na, business owner pa. Sobrang rare ng ganon, kaya deserve niya lahat ng magagandang bagay na nangyayari sa kanya. At sa mga nagtatanong nga pala kung gaano katagal ko ito iginuhit, ay 3 araw lamang po. Pero 6 hours kada araw. Medyo nasanay po kasi ako mag-drawing ng mabilis dahil halos 8 taon na akong gumuguhit ng portraiture at naging trabaho ko po ito sa freelance world. Gumuguhit ako ng mga mukha ng tao na magkakahiwalay ang pictures at pagsasama-samahin sila para makabuo ng isang family portrait. At commercial muna, habang nagdodrawing ako ay pinanood ko na yung vlog ng Kapinpin dahil alas 6 na nun ng hapon. Back to the story, pinakamaraming mukha na ginuhit ko sa A3 size ay 17 heads. Imagine niyo na lang po kung paano kong pinagkasya yon. At isusunod nga nating iguhit si Sky. At kilala rin sa tawag na Robo Sky. Napanood nyo ba yung recent vlog na yon? Grabe, sobrang cute ni Sky. At saka talagang makikita mong smart na smart yung bata. Dahil sa mga parents dito, alam nyo po yan na maikli lamang ang attention span ng mga bata, lalo na sa ganyang edad ni Sky. Pero dahil nga napapalibutan siya ng supportive na pamilya, ay nabuboost yung confidence ng bata. Dahil sabi nga sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya kapag may bata kayo diyang kapatid, pamangkin, or anak, okay lang maging confident ha, basta not overconfident. Kasi sa totoo lang, nakakatuwa talaga yung mga batang bibong-bibo. At balik tayo sa drawing. Guys, talagang nahirapan ako dito kay Sky dahil sobrang liit na ng details sa kanya. Kung mapapansin nyo yung pinando-drawing ko, sobrang liliit na din na gamit. Like number 1 na nylon brush and pointed pencils. So pakita ko po yung perspective ko, ganyan siya kaliit habang nagdidetalye ako ng muka. Imagine niyo na lang po sa mga nakakakilala sa akin na yung singkit kong mata ay lalong naniningkit pa habang nagdo-drawing ako. So, ayun nga, ang mahirap sa maliliit na portrait ay yung details kasi nga medyo malalaki yung dulo ng mga pencil. So, kailangan mo ng concentration, kailangan mo tasahan ng tasahan yung lapis para makuha mo yung tamang detalye. At sa kabilang banda naman, mahirap din yung malalaking portrait dahil kailangan mo naman dito i-maintain yung pag-i-skin tone sa malalaking area na kailangan pantay yung magiging outcome ng drawing mo. Ganon, parehas, merong pros and cons, sabi ko nga kanina. At isinunod na nga natin dito si Cap Kelsey. Si Kelsey na crush ng bayan.
At si Kelsey nga yung bunso sa kanilang tatlong magkakapatid. At yung mga content ng vlog niya ay tungkol sa pagluluto. Kap Kelsey, ano na? Galaw-galaw, baka naman may update ng vlog dyan. Ayun, medyo matagal na nga yung huli niyang upload, pero syempre nag-aabang pa rin tayo ng kaniyang update. So, comment naman tayo sa sarili kong drawing. Napansin ko nga na medyo naliit yung mata dito ni Kap Kelsey, kaya inayos ko na rin agad. At kung mapapansin nyo sa drawing, halos 3 o 4 na materyales lang yung gamit ko. At yun nga ay brush, pencil, kneaded eraser, and pencil eraser. Pero sa bawat pencil ay meron po akong 5 hanggang 6 na shade at may iba't ibang klase po ako ng brushes. At proceed na tayo kay Papa Peddy. Kung napanood niyo yung vlog kung bakit nagsimula sila Sir Gavin, ay dahil yun kay Papa Peddy. Gusto niyang kinukuhanan ng mga video, yung mga nangyayari sa mga buhay nila. At dito nga ay napagdesisyonan kong ibagay yung damit ni Papa Peddy sa graduation attire nila, kaya ginawa kong formal yung attire niya dito. At balik tayo sa kwento kanina kung bakit gusto ni Papa Peddy na nag-video sila, hindi for bragging, pero para may babalikan silang ala-ala sa mga araw na mga nakakalipas. At alam kong naramdaman natin lahat yung sakit na dinanas ng Kapinpin family nung time na wala na nga si Papa Peddy. Kaya yung success ngayon ng Kapinpin family ay malaking part ang pag-push sa kanila ni Papa Peddy. Kaya tayong mga anak, pahalagahan natin yung mga parents natin, igalang at mahalin natin sila ng buong puso habang nandyan pa sila. Sabi nga, obey your parents for this is right. At eto na, idodrawing na nga natin si Sir Gavin. Ang pasimuno ng content ng Kapinpin family. So kaunting kwento lang, nabanggit ko nga sa isang video ko, naka-schoolmate ko sila Sir Gavin at Sir Ogag. Ko-ICT schoolmate ko si Kuya at noon pa man talagang gokbo na silang magkakaibigan. Sila yung tipong joker sa klase, ganun. Kumbaga, natural na sa kanila na magpasaya at magpatawa ng tao. So, since nag-start na nga mag-vlog sila Sir Gavin, ay inabangan ko na yung content nila. Nung una nga mga kantahan pa yung content nila eh. Tapos nung pandemic nga, siguro out of boredom, ay nakagawa sila ng mga nakakatawang content na talagang minahal ng tao. Tapos nag 50,000 followers sila. Tapos 100,000 followers. Mabilis lang, nag 200 followers sila. Ito yon. At talagang nakasubaybay na nga ako sa kanila noon pa man. Kaya talagang nung nagka-free time ako ay naisip ko silang gawan ng family portrait. At masasabi kong sobrang worth it ng pagkakagawa ko nito dahil talagang sobrang appreciative ng family nila. Shower out ulit kay Kuya Louie o mas kilala bilang Sir Ogag na talagang kahit na busy yung schedule niya ay naisingit niya pa rin akong imit para nga ibigay itong portrait kay Sir Gavin. At ito na nga ay pupunta na tayo kay Kalo. Kung titignan mo parang kapatid talaga yung turing ng Kapinpin brothers kay Kalo na pinsan nila. At doon mo makikita na talagang magaling makisama ang kanilang pamilya. Oh guys, kala nyo hindi ko nababasa mga comments nyo ha. Kalahati yata ng comment tungkol kay Kalo. Madalang kasing ngumiti si Kalo, nakasama yung ngipin. Kaya siguro nanibago kayo sa ngiti niya rito. At ipa-flash ko nga saglit yung reference na ginamit ko. Napansin ko kasi mostly walang ngipin kapag gumingiti siya. Kaya dito siguro nanibago lang talaga kayo. At nasabi ko naman sa unang part ng video na mahirap talagang mag-drawing ng maliliit na details. At kaming mga artists po ay hindi printer. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung hindi ko po na-meet ang expectations nyo. Lahat naman po tayo ay may room for improvements. Basta ang mahalaga ay wala tayong tinatapakan na ibang tao. At kung tatanungin nyo nga ako kung sino yung pinaka-nahirapan kong iguhit dito sa kanilang 8 ay si Kalo ang isasagot ko. Susunod si Chief Allen dahil siya yung una kong ginuhit ay medyo kinokondisyon ko pa yung aking kamay. At ang pinakahuli kong ang ginuhit ay si Mama Beth. Ako lang ba o kayo rin? Nagandang-ganda kay Mama Beth. Parang may kamukha siyang artista, no? Feeling ko si Janela Salvador. At kaya pala may kamukha ring artista yung anak. O comment nyo na lang kung sino. At ayun nga, sobrang sipag at tiyaga din talaga ni Mama Beth. Isipin mo, puro kalokohan yung ginagawa ng mga anak mo sa bahay, kaya minsan wala kang choice kundi makiride on. Kaya kudos po sa inyo Mama Beth at sa lahat ng mga nanay na sumusuporta sa kanilang mga anak. At magko-comment naman ako sa drawing
Kaya si Mama Beth yung hinuli ko ay dahil siya yung may pinakamahirap na details sa damit na kailangan talagang bigyan ng atensyon at hustisya. Sa pagdodrawing kasi, mahalaga yung maliliit na detalye, lalo na yung mga shadings, highlights, shadows na siyang bumubuhay sa drawing. At syempre, kailangan mong pagkatiwalaan yung proseso. Kailangan kasi sa pagdodrawing ay tiyaga at matinding pasensya. At syempre, sa mga aspiring artist o mga gustong matutong mag-drawing, wag na wag kayong susuko kasi learning is a lifetime process. Kasi lahat naman nag-start as beginner. Artist ka man, writer ka man, vlogger, singer, dancer, musician, o kung ano pa yung passion mo, lahat yan ay nagdaan sa training o sa tinatawag nating proseso hanggang sa natuto na sila. Basta ang mahalaga, magpatuloy ka lang. At bumalik na nga tayo sa drawing at ito na yung part na nagdidetalye tayo ng damit ni Mama Beth. Kung titingnan nga sa una ay mahirap pero pag nandun ka na, madali na lang yung proseso. At ito nga lang po pala yung account ko, Facebook Art by Jazzy, TikTok Art by Jazzy, IG Jasmine Suba. Ingat po sa mga scammers at nagpapanggap dahil may nakarating po sa akin. At syempre, ang last part ng drawing, artist's signature. At ito na nga po yung final drawing ng Kapinpin family. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at maraming salamat po sa patuloy na suporta. Pero bago yon, photo opportunity muna tayo. Pag medyo clear na po yung schedule ko, promise po pipili po ako sa inyo ng idodrawing ko. Maraming salamat po ulit sa panonood and God bless!